Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa TCCFI. Ako po yung makakasama nyo this morning po. Ako po si Christina Arnopia. And ayun po, welcome po sa inyong lahat sa mga nanood po niyan ngayong morning tila po ngayon Thursday. So before tayo mag-start, samahan niyo po ako muna magdasal sa Panginoon. So Lord God, maraming pong salamat kayong umaga na to, Panginoon. Dalangin ko na sa mga nanonood po, Lord, kayo po mismo manguna at kumilos, Panginoon. Thank you, Lord, sa opportunity po na magbahagi po ng salita ngayong umagang to. Tulungan niyo po yung munti niyong lingkod na ibahagi, yung nais niyo pong sabihin sa bawat isa at lalong-lalo na po sa mga nanonood o nakasama namin ngayon sa Morning Tilaok. In Jesus we pray, Amen. So, ang prayer focus natin ngayong Thursday is pray that young people will develop humble and teachable hearts, respecting the wisdom and guidance and counsel of their parents. To support this prayer focus, sabi po sa Proverbs 6 verse 20, "My son, obey your father's commands and don't neglect your mother's instruction." So pinamagatan ko po to na honor your parents. Napakaganda ho na pag-usapan to dahil karamihan sa mga kabataan ngayon sa henerasyon natin ngayon, nakakalimutan ang salitang paggalang, nakakalimutan ang salitang pagrespeto sa magulang. Kaya itong verse na 'to maganda ho talaga lalo nangyayari ngayon sa henerasyon natin. So unang-una dito na pina-paralyze sa'tin ng verse na 'to, parental boundaries. Lalong-lalo na ho sa mga kabataan ngayon na kung pakiramdam mo na parang napakahigpit naman ng nanay o ng tatay mo, 'di kaya parang sinasakal ka ng parents mo na sinasakal ka ng parents mo. Pero ang totoo niyan, kaya ka pinagbabawalan o hindi mo dapat ginagawa na like na, "Anak, hindi ka mo anak, huwag kang uuwi ng ganitong oras kasi 10 na." So, kung gano'n naman, alam mo naman na para sa ikakabuti mo, alam mo naman na para talaga sa hindi ikakapahamak mo, 'di ba? Dapat hindi tayo nagagalit sa parents natin na parang kung pakiramdam mo na parang wala ka ng freedom, ang totoo niyan kaya nga sila nilagay ni Lord diyan para gabayan ka at para tulungan ka, hindi para dalhin ka sa anumang kapahamakan. Dahil tandaan po natin, when they set rules, it comes from a place of love and protection, not control. And pangalawa, respectful and listening. Hindi lang yung sapat na rinig mo pero wala kang pagsunod. Nakinig ka nga sa payo ng magulang mo pero nilabas mo naman sa kabilang tenga. Hindi ho yun sapat. Dahil kung talagang pinapahalagahan mo yung mga payo ng mga magulang mo na kung alam mo naman na para sa kakabuti mo, alam mo kung ano yung tama at mali at alam mo kung anong dapat mong sundin. Dahil kung alam mo naman talagang para sa ikakabuti mo, di ba dapat makinig ka, pero dapat may pagsunod. And pangatlo, intentional disciplines. So kapag tinutuwid ka or tinatama ka ng magulang mo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na mahal. Kasi ang pagtatama ay isang true love. Yun po yung totoong pagmamahal na hindi ka kinukonsinti sa mali. Tandaan natin na kapag tinatama ka sa mali mong ginagawa, ibig sabihin nalalaman mo ano yung dapat tama. Kapag walang nagtatama sa'yo, hindi mo malalaman kung ano yung tama sa mali. Tandaan natin kaya nga sila nilagay ng Panginoon kasi nga sila yung magiging guidance mo, sila rin yung magpapaalala sa inyo kung ano yung tama at sa mali. And pangatlo, ay pang-apat, heart protection. Tandaan ho natin na ang mga bilin ng nanay o ng tatay natin ay hindi lang yung basta bilin lang or payo na parang wala silang parang ano lang nila, parang joke-joke lang nila. Hindi ho. Yung mga payo ng mga magulang natin o mga magulang ninyo, tandaan ho natin, para ho yan si kakabuti natin. Kung para naman talaga si kakabuti mo, di ba dapat sundin natin? Kasi tandaan ho natin, yan yung magiging protection mo sa mga maling desisyon na mangyayari or mga padalos-dalos ng decision mo na alam mo na idadalhin ka sa kapamakan kapag alam mo at parang talagang si kakabuti mo, hindi ka padalos-dalos mag-decision. And 'di ba halimbawa kapag sinabi ng magulang mo na hindi ka dapat makikipagkaibigan sa ganito kasi dadalhin ka sa kapahamakan, kapag nakinig ka talagang si kakabuti mo, 'di ba hindi ka agad-agad magpadalos-dalos kapag natuto kang makinig at matuto ka ring sumunod. So panglima, life
foundation. Tandaan natin, hindi natin habang buhay kasama yung mga magulang natin. Hindi habang buhay na buhay sila dito sa mundong ito. Kaya nga sila nilagay ni Lord kasi sila yung mga guidance mo o sila yung magpapaalala sa'yo. Tandaan ho natin, darating po sa point ng buhay natin na tayo na lang mag-isa na lalaban sa mundong ito. Tayo na lang mag-isa. Kaya habang may magulang ka, habang nandyan sila, habang tinatama ka kapag may mali kang ginagawa, habang pinapaalalahanan ka, pahalagahan mo at matuto kang makinig sa mga payo nila. Dahil yan ang magiging foundation mo sa darating ng point ng buhay mo na ikaw na lang mag-isa. And conclusion po sa lahat ng ito, tandaan ho natin, kaya may mga magulang nilagay si Lord dyan para sila yung magiging guidance mo or sila yung magtuturo sa'yo kung ano yung tama at mali. At iba pa rin kapag may mga magulang ka na kasama mo rin sa pagsasamba sa Panginoon. Tandaan natin na yung mga hindi sapat na foundation lang natin yung mga payo nila, mas sapat o mas iba pa rin talaga na kasama natin yung mga magulang natin sa pananampalataya at sa pagsasamba sa Panginoon. Kung ikaw pa lang ho ang nagsasamba o ikaw pa lang yung nakakilala sa Panginoon, hindi ho aksidente na sila yung naging parents mo. Merong dahilan kung bakit sila ang naging magulang mo. So ngayon, samahan niyo po ako na magdasal o ipag-pray po natin. Samahan niyo po ako sa closing prayer po ngayong morning na 'to. So Lord Jesus, thank you so much po Panginoon sa morning talaok na 'to Panginoon. Lord God, unang-una tinataas po namin Lord ang bansang Pilipinas ngayon sa nangyayari. Kita mo Panginoon, grabe yung nangyayari ngayon, palala ng palala, pabata ng pabata, ang wala ng takot na gumawa ng masama, Lord God. Kitang-kita mo, Lord, anong nangyayari, yung mga problema dito sa bansa namin, Panginoon. Kumilos ka ho, ikaw po yung manguna, Panginoon. Lalo na po sa mga kabataan, Lord God, nawa po, Panginoon, tulungan niyo ho kami na maabot din yung mga kabataan na grabe din yung mga pinagdadaanan nila, Lord Jesus. Tulungan ho niyo po ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga magulang na hindi pa po nakakilala sa inyo. Yung mga kabataan po, Panginoon, kung sila pa lang po nakakilala sa inyo, tulungan niyo ho sila na bigyan po ng kalakasan at wisdom and knowledge, Panginoon. Lord, hindi po aksidente kung bakit sila po ang naging magulang namin. Hindi rin ho aksidente na kami yung mga naging anak nila, Panginoon. Kaya tulungan niyo ho kami kung kami pa lang po or yung anak pa po lang nakakilala sa pangtulungan ho, Panginoon, na maabot yung mga magulang at mga anak po nila, Panginoon, na magkakasama po, iba pa rin po magkakasama sa paglilingkod sa pagsamba sa inyo. In Jesus we pray. Amen.